Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Ma'am Alma at nagagalak na makasama ko kayo sa ating aralin sa araw na ito. Tara na! Tuklasin natin! Abracadabra! Ang hiwaga sa mundo ng MTB, MLE, Hiwaga Aralin 2. Balikan natin, balikan natin ang nakaraang aralin. Panuto, tukuyin ang mga sinalungguhitang pangalan sa mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, sina ate, kuya at nanay ay aalis para bumili ng gamot ko. Ang pangalang may salungguhit ay ate, kuya at nanay. Pangalawang bilang, ako ay bumili ng pusa at aso para panregalo sa nanay ko. Ang pangalang may salungguhit ay pusa at aso. Pangatlong bilang, makukulay na kutsara, baso at plato ang natanggap kong regalo. Ang pangalang may salungguhit ay kutsara, baso at plato. Ika-4 na bilang, pinasyalan namin ang Luneta Park kahapon. Ang pangalang may salungguhit ay Luneta Park. Ika-5 bilang, hinandugan ng katutubong sayaw ang alkalde ng baryo Masayahin. Ang pangalang may salungguhit ay alkalde. Sabay-sabay na nating sagutin ang mga katanungan. Unawaing mabuti para makasagot ng wasto. Sina ate, kuya at nanay ay aalis para bumili ng gamot ko. Ang pangalang may salungguhit ay ate, kuya at nanay. Ang tamang sagot ay letrang A. Pangalawang bilang, ako ay bumili ng pusa at aso para panregalo sa nanay ko. Ang pangalang may salungguhit ay pusa at aso. Ang sagot ay letrang B. Hooray! Tama ang sagot mo. Pangatlong bilang, makukulay na kutsara, baso at plato ang natanggap kong regalo. Ang pangalang may salungguhit ay kutsara, baso at plato. Ang sagot ay letrang B. Tama ang sagot mo. Ika-4 na bilang, pinasyalan namin ang Luneta Park kahapon. Ang pangalang may salungguhit ay Luneta Park. Ang sagot ay letrang D. Mahusay. Correct pa rin ang sagot mo. Ika-5 bilang, hinandugan ng katutubong sayaw ang alkalde ng baryo Masayahin. Ang pangalang may salungguhit ay alkalde. Ang sagot ay letrang B. Ang galing-galing mo. Tama ang sagot mo. Mga bata, alam ninyo, ako ay natutuwa dahil tama lahat ang mga nakuha ninyong mga sagot. O mga bata, alam kong nasasabik na naman kayo sa aking mga kwento. Makinig mabuti at unawain ang aking ibabahaging kwento tungkol sa batang si Dindin. Ang hardin ni Dindin.
May isang batang ulilang, ang pangalan ay Dindin. Wala na siyang magulang na nakilala mula nang siya ay nagkamalay. Sa ampunan ako nakatira. Dito sa bahay na ito, inaalagaan ng mga madre o pari ang mga batang walang magulang na tulad ko. Pag-aalaga ng hardin ang gawain ko rito sa ampunan araw-araw. Sa aking hardin, kaakit-akit ang mga makukulay at magagandang bulaklak. Ang mga paru-paro, tutubi at bubuyog ay naglipa na tila hindi napapagod sa pagbabalik-balik na pagdapo sa mga bulaklak. Mayayabong ang mga puno dito, kaya maaari kang magpahinga sa lilim ng mga dahon at sanga nito. Nananatiling masiglang bata si Dindin dahil sa kanyang malaparaisong hardin. Sa susunod nating pagkikita mga bata, marami pa akong kwento sa inyo. Laging isagawa ang kabutihang asal. Makinig mabuti at maging mapanuri sa mga tanong ko para masagutan mo ito ng tama. Handa ka na? Unang katanungan. Ano si Dindin sa ating kwento? Ang sagot ay, si Dindin ay ulilang bata. Tama ang sagot mo. Pangalawang bilang, saan nakatira ang batang ulila? Ang sagot ay, nakatira si Dindin sa ampunan. Magaling! Tama ang sagot mo. Pangatlong bilang, maliban sa mga salitang ulila at ampunan, ano-ano pang mga salitang sinalungguhitan? Ang sagot ay, kaakit-akit at mayayabong. Tama ang sagot mo. Ang mga salitang ulila, ampunan, kaakit-akit at mayayabong ay mahirap unawain. Madaling maunawaan ang kahulugan ng mga salita ayon sa gamit ng mga salita sa pangungusap. Tingnan ang salitang binilugan at sinalungguhitan. Ang salitang binilugan ay kaakit-akit at ang mga salitang may salungguhit na makukulay at magaganda ay ang nagbibigay kahulugan sa salita upang madali itong maunawaan. Sa aking hardin, kaakit-akit ang mga makukulay at magagandang bulaklak. Ang mga paru-paro, tutubi at bubuyog ay naglipana na tila hindi napapagod sa pabalik-balik na pagdapo sa mga bulaklak. Sa pangalawang pangungusap, ang salitang binilugan ay naglipana at ang mga salitang may salungguhit na tila hindi napapagod sa pabalik-balik ay ang nagbibigay kahulugan sa salita upang madali itong maunawaan. May mga salitang nililang natin mula sa kwento, katulad ng kaakit-akit, ampunan, ulila at naglipana. Ito ay madali nating maunawaan ayon sa gamit ng mga salita sa pangungusap. O mga bata, isang pagsasanay pa ang aking inihanda. Paalala, maging mapanuri para lahat ng sagot mo correct. Ihanda ang lapis at papel. Panuto, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit mula sa mga sagot na pagpipilian. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. A. Paaralan. B. Palabas. C. Tumubo. D. Masaya. At E. Mahirap. Unang bilang. Para sa mga maralita, mahalaga ang bawat butil ng bigas. Ano ang kahulugan ng salitang maralita sa mga pagpipilian? Pangalawang bilang,
Maligaya si Jeya sa pagbabalik ng kanyang ina. Ano ang kahulugan ng salitang maligaya sa mga pagpipilian? Pangatlong bilang, dumalo kayo sa ating palatuntunan. Ano ang kahulugan ng salitang palatuntunan sa mga pagpipilian? Ika-4 na bilang, sumibol na ang itinanim kong buto ng halaman. Ano ang kahulugan ng salitang sumibol sa mga pagpipilian? Ika-5 bilang, maagang pumapasok si Pedro sa eskwelahan. Ano ang kahulugan ng salitang eskwelahan sa mga pagpipilian? Mga bata, iwawasto na natin ang mga sagot ninyo. Tingnang mabuti ang mga sagot mo. Sa unang bilang, ang salitang maralita, ang kahulugan ay mahirap. Sa pangalawang bilang, ang salitang maligaya, ang kahulugan ay masaya. Sa pangatlong bilang, ang salitang palatuntunan, ang kahulugan ay palabas. Sa ika-4 na bilang, ang salitang sumibol, ang kahulugan ay tumubo. Sa ika-5 bilang, ang salitang eskwelahan, ang kahulugan ay paaralan. Kung ang mga sagot mo ay tama lahat, mahusay ka! Ano ang salitang dapat nating tandaan sa araw na ito? Dito sa ating Sali Tandaan. Magaling! Ito ay ang mga salitang nilinang sa kwento. Mahalagang nauunawaan natin ang kahulugan ng mga salitang ginagamit natin sa pangungusap. Dahil sa ganitong paraan, nagiging mas mataas ang antas ng ating pag-unawa sa mga babasahing teksto at maging sa pakikipag-usap sa kapwa-tao. Nais mo bang makakuha ng mga lumilipad na mga bituin? Kung gayon, heto pa ang mga pagsasanay na sasagutan natin. Halika! Sasamahan kita sa pagsagot nito. Game na, panuto. Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, matayog ang lipad ni Mayna. A. Mabilis. B. Mababa. C. Mabagal. D. Mataas. Ikalawang bilang, maliliit na sasakyan lamang ang makakadaan sa makipot na kantong ito. A. Malawak. B. Mahaba. C. Makitid. D. Maganda. Ikatlong bilang, makupad ka kasing kumilos, Chuchay. Wika ni Pakoy. Kaya hayan, late na tayo sa klase. A. Mababa. B. Mabagal. C. Mabilis. D. Mataas. Ika-4 na bilang, ang pagtulong sa kapwa ay tanda na ikaw ay may busilak na kalooban. A. Mabuti. B. Masama. C. Masunurin. D. Matigas. Ika-5 bilang, nahabag ako sa mga batang natutulog sa kalye. A. Naiinis. B. Naaawa.
C. Walang magulang. D. Nagkukunwari. Balikan natin ang mga salitang sinalungguhitan sa mga pangungusap. Sa unang bilang, ang salitang sinalungguhitan ay matayog. Ang sagot mo ba ay letrang D? Mataas? Tama ang sagot mo. Sa ikalawang bilang, ang salitang sinalungguhitan ay makipot. Ang sagot mo ba ay letrang C? Makitid? Tama ang sagot mo. Sa ikatlong bilang, ang salitang sinalungguhitan ay makupad. Ang sagot mo ba ay letrang B? Mabagal? Hooray! Tama ang sagot mo. Sa ikaapat na bilang, ang salitang sinalungguhitan ay busilak. Ang sagot mo ba ay letrang A? Magaling! Tama ang sagot mo. Sa ikalimang bilang, ang salitang sinalungguhitan ay nahabag. Ang sagot mo ba ay letrang B? Bravo! Tama pa rin ang sagot mo. Nakakuha ka ba ng 5 puntos? 4 na puntos? 3 puntos? Huwag kang mag-alala dahil alam kong paghuhusayan mo pa ang pagsagot sa susunod nating pagsasanay. Basta't kasama mo ako, kayang-kaya nating sagutan ang pagsasanay. Handa ka na bang sagutan ito? Simulan na natin! Ano to? Mula sa mga salita na nasa loob ng parisukat, piliin ang tamang kahulugan ng mga salitang kulay ay bughaw. Unang bilang. Si Ana ay maraming mithiin sa buhay, kaya siya ay masipag sa pag-aaral. Alin sa mga salita na angkop ang kahulugan sa salitang mithiin? Napili mo ba ang salitang pangarap? Tama ang sagot mo. Ikalawang bilang. Malinamnam ang ulam na niluto ni Aling Nita. Kaya naparami ako ng kain. Alin sa mga salita ang angkop ang kahulugan sa salitang malinamnam? Napili mo ba ang salitang masarap? Tama pa rin ang sagot mo. Ikatlong bilang. Masangsang na amoy ang dulot ng mga nabubulok na pagkain sa kusina. Alin sa mga salita ang angkop ang kahulugan sa salitang masangsang? Napili mo ba ang salitang mabaho? Mahusay! Tama ang sagot mo. Kaapat na bilang. Si Rafael ay tanyag na pintor. Alin sa mga salita ang angkop ang kahulugan sa salitang tanyag? Napili mo ba ang salitang sikat? Magaling, magaling! Tama ang sagot mo. Ikalimang bilang. Punong-puno ng kagalakan si tatay dahil ipinagdiriwang niya ang kanyang kaarawan. Alin sa mga salita ang angkop ang kahulugan sa salitang kagalakan? Napili mo ba ang salitang masaya? Tama pa rin ang sagot mo. Dahil dyan, nakaipon ka na naman ng 5 lumilipad na bituin mula kay Marna! Para sa karagdagang gawain, sagutan ang gawaing ito. Maraming salamat mga bata sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Bata, angat ka sa iba, marunong kang magbasa. Muli, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang hiwaga sa mundo ng MTB MLE Hiwaga Aralin 2. Ang DepEd TV at ang inyong lingkod, si Ma'am Alma, ay kasama sa paghatid ng karunungan. Matuto, manood at makinig. Hanggang sa muli!